Sa pagtalakay ng CIDG sa kaso ng pagkamatay ng dalawang miyembro ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team, isa sa kanilang ipinaliwanag ay ang konsepto ng Blue Eagle Band of Brothers, o mas kilala bilang BEBPOP. Ayon sa kanila, ito ang tawag sa samahan ng Ateneo Blue Eagles. Binanggit din nila ang ilang naging pahayag noon ni Coach Tab Baldwin tungkol sa layunin ng kanilang programa. Sa isa sa mga siping ipinakita sa press briefing, sinabi niyang layunin nilang itulak ang mga manlalaro hanggang sa kanilang limitasyon upang mabuo ang tiwala at pagtutulungan sa loob ng koponan. Ngunit ayon sa CIDG, dito rin nila sinimulang suriin kung ang isinagawang team building activity ay maaaring pumasok sa ilalim ng Anti-Hazing Act. Ipinaliwanag nila na sa ilalim ng Republic Act 11053 o ang Anti-Hazing Act of 2018, hindi na limitado ang hazing sa fraternity o initiation rites lamang. Ayon sa batas, maaari ring maituring na hazing ang anumang gawain na nagdudulot ng pisikal o psikolohikal na pagdurusa sa isang recruit, aplikante, o miyembro bilang kondisyon sa pagpasok o pagpapatuloy ng pagiging bahagi ng isang organisasyon. Ibig sabihin hindi lamang fraternity ang maaaring masaklaw ng batas. Maaari rin itong umanong umiral sa iba pang organisasyon kung naroon ang mga elementong itinakda ng batas. Isa-isang ipinaliwanag ang tatlong pangunahing elemento ng Anti-Hazing Act. Una, kailangang may pisikal o psikolohikal na pagdurusa. Ikalawa, ang naturang gawain ay kailangang ginawa bilang requirement para sa admission o pagpapatuloy ng pagiging miyembro ng isang organisasyon. At ikatlo, dapat may pisikal na aktibidad o iba pang uri ng pagpapahirap, kabilang ang mga halimbawa sa batas tulad ng forced calisthenics, exposure sa matinding kondisyon ng panahon, o iba pang gawaing maaaring makaapekto sa pisikal o mental na kalusugan ng isang tao. Ito ang naging legal na batayan nila bago nila ipinaliwanag sa mga sumunod na bahagi ng press briefing kung bakit, ayon sa kanilang investigasyon, naniniwala silang maaaring naroroon ang mga elementong ito sa nangyaring training sa Aurora. Gayunman, ang rekomendasyon ng CIDG ay sasailalim pa rin sa pagsusuri ng Department of Justice na siyang magpapasya kung may sapat na batayan upang magsampa ng kaso.